Biglang natuklasan ng naglilinis. Isang mag-asawa ang naglalakad sa lugar ng banyo. Hindi nila siya binati, at pumasok sila sa iisang pribadong silid. Sa oras na ito, ang babae ay napaka-curious. Siya ay palihim na lumapit sa harap ng pinto ng kanilang silid. Habang abala siya sa pagmamasid, ang lalaki ay biglang sumigaw ng tulong. Agad namang tumakbo ang babae para pigilan sila. Ang babaeng ito ay palikuran para sa mga lalaki. Wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ka. Ano ba? Gumagawa ka ng masamang bagay. Galit ka ba? Paano mo nagawang makialam sa aking mga gawain? Sa murang edad ay hindi ka nag-aaral ng mabuti. Gumagamit ka pa ng maruming paraan. Bibigyan kita ng aral. Hinahamon mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang prinsesa ng angkan ng Shen. Ang prinsesa ng angkan ng Shen. Hindi ko pa naririnig yon. Umalis ka. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ikaw. Putang ina mo, hindi kita patatawarin. Sinong putang ina ang sinasabi mo? Napansin kong hindi maayos ang lalaking ito. Agad na lumapit si Tang Min upang magsuri. Ayon sa kanyang sinabi, agad na napagtanto ni Tang Min na ang lalaki ay Nolason. Pagkatapos ay dinala ni Tang Min ang lalaki sa kwarto ng hotel. Habang tinatanggalan ni Tang Min ng damit si Jiang Chao, biglang hinawakan ni Jiang Chao ang kamay ni Tang Min. At pareho silang nahulog sa batya. Ano ang ginagawa mo? Tulungan mo ako. At kaya, si Tang Min ay tinalikuran din ng posisyon ng tagapamahala ng kalinisan. Inilaan niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagliligtas kay Jiang Chao. Nang magising si Tang Min, kinabukasan na. Ang lalaking ito ay talagang malakas. Parang isang tuta. Huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot sa iyo. Ito ay $10 milyon. Gastusin mo lang lahat. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ko kailangan na managot ka. Nagkakamali ka. Ito ay ang handog para sa kasunduan ng pagpapakasal. Magpakasal, naniniwala ka ba sa pag-ibig? Ito ay ang pamanang singsing ng aking pamilya. At ikaw, ang babaeng hinahanap ko. Pero kagabi lang tayo unang nagkita. Okay lang yan. Ako ay magpapakilala. Ako si Jiang Chao, 25 taong gulang, doktor, pangulo ng Jiang Corporation. Oh Diyos ko. Ikaw naman. Ako si Tang Min, empleyado ng hotel, Jiang Chao. Masyado tayong magkaiba, hindi tayo bagay. Pag-ibig, hindi tumitingin sa katayuan at edad. Sinusumpa ko. Basta't pakasalan mo ako. Hindi ko hahayaang magdusa ka. Ang lalaki ngayon ay talagang matapang. Ano? Maglinis ka na. Mamaya na. Dadalhin kita para makilala ang aking mga magulang. Magpapakasal na tayo. Ano? Jiang Chao, sa wakas ay nagising na rin siya. Pumayag na siyang magpakasal. Tama, nag-aalala ako para kay Jiang Chao. Basta magpakasal lang si Jiang Chao. Kahit isang baboy, maging ina niya. Wala rin akong masabi. Tatay, nanay. Ito ang kasintahan ko. Ano? Bakit kayo? Mga dati kong kaklase. Nakakahiya talaga. Mahal ko ulit ang anak ng dati kong kaklase. Gusto pa niyang pakasalan ako. Ano ang dapat kong gawin? Mga kaklase ba kayo dati? Ang galing naman. Lahat ay mga kakilala. Nanay, masaya ka ba? Jiang Chao, ikaw na ang mag-order ng pagkain. Mag-usap na kayo. Babalik agad ako. Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano. Sige,
ikaw na. Sige. Tang Min, napakawalang hiya mo. Noong nasa universidad pa tayo, ginamit mo ang asawa ko. Bakit? Hindi mo nakuha ang asawa ko. Ngayon, mahal mo pa rin ang anak ko. Linda, kalmahan mo lang. Paano ako magiging kalmado? Tang Min, ang masamang babae. Papatayin kita. Tumigil ka. Mapupuot si Jiang Chao sa atin. Jiang Wei, nailigaw kita kailanman. Hindi, talagang hindi. Kung naakit mo ako ay papayag kaagad. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Sinasabi ko lang ang totoo. Tumahimik ka. Tama na, Linda. Kung alam ko lang na si Jiang Chao ay anak mo, hindi na ako sasama sa kanya. Tapos na ang palabas na ito. Alam mong tama ito. Ikaw at si Jiang Chao, hindi ako mapalagay. Tang Min. Huwag mo na akong hanapin sa susunod. Hindi ka ba sumang-ayon sa akin? May mga sinabi ba ang mga magulang ko? Tang Min. Hindi nila maaaring magdesisyon para sa akin. Nanay, hindi ba gusto mong magpakasal? Si Tang Min ang kasintahan ko. Ano ang ginawa mo para umalis siya? Nakita niya na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Hindi karapat-dapat sa pamilya Jiang Chao. Gayunpaman, ang pamilya Jiang natin ay napakatanyag. Ang magiging asawa mo. Hindi mo pwedeng pakasalan ng isang tagapaglingkod. Nanay, kailangan ko ng pag-ibig. Tao ako. Hindi ko kailangan ng mga bagay na iyon. Pangulong Tang. Nakita ko ang ebidensya sa hotel. Tingnan mo ito. Nasaan si Tang Min? Ang binata at ang Tesla Corporation ay nag-uusap. Ngunit masyadong mataas ang hinihingi ng kabilang panig. Dalhin mo ako doon. Cheng Yi. Ikaw ay ganito pa rin kasakim. O Diyos ko, Tang Min, salamat sa Diyos, na dinala ka sa harap ko. Ito ang ebidensya ng ilegal na gawain ng Tesla. Cheng Yi, ngayong pagkakataon, talo ka na naman. Tang Min, matalino ka pa rin tulad ng dati. Kaya hindi ko maalis ang sarili ko. Prinsesa, pahintulutan mo akong maging iyong pinakatapat na kabalyero. Ipinapadala ko ang aking pinakamainit na pagbati sa iyo. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nanay. Ano ang nangyayari? Kayong dalawa, magkakilala ba? Ikaw ang anak ni Prinsesa Tang. Pangulo, tumayo ka. Sila ang iyong kalaban. Walang kalaban. Sa mga nakaraang taon, lahat ng aking ginagawa, lahat ng aking pagsisikap, ay upang patunayan ang aking sarili, upang ipakita ang aking tapat na hangarin. Aalis na ang Tesla, sa proyekto ng langis at gas. Ang Tang Group ay nakatuon sa kapwa-pakinabang. Masayang pakikipagtulungan. Nanay. Tunay kang mahusay magtago. Kaya pala maraming bilyonaryo ang sumusunod sa iyo. Anak ito, ano ba ang iniisip mo? Prinsesa, hindi ko alam. Magkakaroon ba ako ng swerte ngayong gabi? Na makasama ka sa hapunan. 45 taong gulang na ako. Ako ay isang babae na. Huwag mo na akong tawaging prinsesa. Hindi. Ang oras ay, ang iyong kaakit-akit na medalya. Mula sa isang prinsesa, naging reyna ka na. Ang edad ay hindi kayang takpan ang ningning ng iyong kagandahan. 20 taon na ang nakalipas. Naging napakagaling mo na sa pagsasalita. Sinusumpa ko sa Diyos. Ang lahat ng sinasabi ko ay mula sa puso ko.
Nakita mo na rin. Ang anak kong lalaki ay malaki na. Kaya naman, ang piging mamayang gabi, bilang isang kasosyo, kailangan mong dumalo. Sige. Kumpara sa prinsesa, mas gusto kong tawagin mo akong Reyna. Sige, aking Reyna. Tangning, magsisimula na ang party. Bakit hindi ka pa dumadating? May kaunting trabaho ako, pupunta na ako. Kaya mag-ingat ka. Tangmin. Tangmin, gusto mo ba akong iwan? Hindi ako sang-ayon. Sabi ko na nga ba, kahapon ng gabi ay isang pagkakamali lamang. Hirap na hirap ako sa paghahanap sa iyo. Hindi kita hahayaang umalis. Ano ang ginagawa mo? Maraming tao ang nakatingin. Hayaan mo silang manood. Sana ang buong mundo ay makasaksi sa ating kaligayahan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Sino ang babaeng iyon? Siya ay malapit na kay Jiang Chao. Sabihin mo agad kay Shen Yu. Si Jiang Chao ay naaakit. Bakit ka tumatawa? Dahil nakakita ako ng isang napakagandang asawa. Ang panggigising ng hormone noong panahong iyon ay hindi pag-ibig. Ang nakaraan ay nakaraan, huwag mo nang isipin pa. Hindi ko alam kung naniniwala ka ba sa pag-ibig. Ngunit sinasabi ng puso ko na, ikaw, ang tadhana kong babae. Kahit sino ay maaaring magsabi ng matatamis na salita, kung tunay mong mahal ako, patunayan mo sa akin, patunayan. Shen Yu, pumunta ka na sa hotel. May babae na nanliligaw kay Jiang Chao. Siya yun. Umalis ka. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Mabuti. Tumigil na ako sa pag-inom ng gamot. Pero ikaw, nanliligaw ka kay Jiang Chao. Ingatan mo siya. Pupunta na ako. Anong ginagawa mo? Sabi ko na sa'yo, hindi tayo bagay. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sumpa ko. Ikaw lang ang mahal ko. Sa buong buhay ko. Sa susunod na buhay, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Pero ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa ating dalawa. Basta't pumayag ka, lahat ay hindi magiging problema. Nasa loob ang mga magulang ko. Sasabihin sa lahat, ikaw ang manugang ng pamilya Jiang. Maniwala ka sa akin. Hintayin mo ako. Mabilis ang paglipas ng panahon. Ang panahon ang nagpapaluma sa akin. Nasaan ang babaeng iyon? Nandyan lang. Shen Yu, ano ang gusto mong gawin? Susunod kami sa iyo. Ano ang gagawin ko? Gusto kong siya ay mabuhay ng mas masahol pa sa pagkamatay. Ikaw na naman. Ikaw ay isang masamang tao. Gusto mong mangakit ng mga lalaki, hindi ba? Wala kang hiya. Ano ba ang sinasabi mo? Si Jiang Chao ang may gusto sa akin. Si Jiang Chao ang may gusto sa iyo. Sinamantala mo si Jiang Chao nang siya ay lasing. Niloko mo siya. Nasa loob si Jiang Chao. Kung hindi ka naniniwala, pumasok ka at tanungin mo siya. Gusto mo pa ba akong lokohin? Hulihin ang masamang taong ito para sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ako. Kung hindi ninyo sinira ang plano ko. Buntis na sana ako kay Jiang Chao. At naging manugang na sana ako ng pamilya Jiang. Kahit wala ako, hindi ka pa rin gusto ni Jiang Chao. Ang taong mapagplano tulad mo.
Ikaw ay nangangahas na maging mapagmataas. Ngayon, titingnan ko kung gaano kitigas ang iyong bibig. Ikaw ay masamang tao. Maglakas loob ka bang makipagkumpetensya sa akin? Shen Yu. Bumitaw ka. Sinasabi mo na si Jiang Chao ay iyong lalaki. Mayroon ka bang heirloom na singsing ng pamilya Jiang? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo ba na hinahamon mo ako? Sige. Sinasabi mo na gusto ka ni Jiang Chao. Ang kanyang mga magulang ay nasa handaan. Daimei, Yoyo, isama ninyo ang babaeng ito. Dalhin mo ang babaeng ito sa loob para sa akin. Gagawin kong mawala ang iyong karangalan. Sa tingin mo ba magugustuhan ka ni Jiang Chao? Ang iyong kayabangan ay lalo lamang magpapalayo sa kanya sa iyo. Natatakot ka na ba? Nakakalungkot. Huli na ang lahat. Hindi ako natatakot. Ako ang pangulo ng Tang. Ang piging na ito ay inihanda ni Cheng He para sa akin. Ang sinasabi mo ay walang katuturan. Ang pangulo ng Tang ang pinakamayaman sa mundo. Kung gusto mong magpanggap na ganoon, tutulungan kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sabi mo si Jiang Chao ay nasa party. Nasaan siya? Ako. Ngayon na, matapang ka pa rin. Ano ang gusto mong gawin? Sa party na ito, si Cheng ang nag-ayos para kay Tang. Hinahamon mo ba ako dito? Tita Lee, ang babaeng ito. Inakit niya si Jiang Chao. Hindi ko na ito matitiis. Tang Min. Sige. Talagang ayaw mong sumuko. Hinabol mo ako hanggang dito. Li Xiaoyan, magkaklase tayo. Sabihin mo sa kanila na tumigil na. Tumahimik ka, si Tita Lee ay kaklase mo. Kung alam ng mga kaklase niya, mahal ka ni Jiang Chao. Tita Lai, wala ka na bang hiya para makita sila? Hindi. Si Tang Min ay kaklase ko. Tita Lai. Pakinggan mo muna ako. Ano ba ang balak mo? Hindi mo ako deserve maging kaibigan. Huwag mong isipin na makakapasok ka sa bahay ng pamilya Jiang. Sasabihin ko sa iyo, habang ako ay buhay. Hindi ka makakapasok sa bahay ng pamilya Jiang. Lumayo ka kay Jiang Chao. Nauunawaan mo ba? Li Xiaoyan. Huwag mo akong pipilitin. Ano ang ipinipilit ko sa iyo? Sabihin mo. Ano ang ipinipilit ko sa iyo? Ano naman kung ginawa ko yon? Dalhin mo rito ang disinfectant. Hugasan mo si Tang Min para sa akin. Sige. Gusto mo pa bang kumain ng damo, matanda? Ngayon, bibigyan kita ng masaganang pagkain. Ibuhos mo, ipagpatuloy ang pagbuhos. Tumigil. Nanay, nababaliw ka na ba, Jiang Chao? Ginagawa mo akong baliw. Mahigit 20 taon kitang pinalaki ng may hirap. Ang prinsesa ng mayaman ay hindi mo pinili. Ang tagalinis ng bahay ang pinakasalan mo. Ako ang iyong ina. Ayokong maghirap ka. Tama. Tingnan ninyo ito. Ano ang itsura ng babaeng ito? Ininsulto ninyo ako. Jiang Chao. Ibigay mo sa akin ang iyong pamana na singsing. Mula sa sandaling ito, ako ay magiging iyong asawa. Ako.
Sumasang-ayon ako. Nanay, pupunta na kami ni Cheng Yi. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Kaya uuwi muna ako. Maging mabait kayo kay Cheng Yi. Teka muna, kailan kayo magpapakasal? Ang ibig kong sabihin ay, magparehistro na ngayon. Pero, Lunes pa magbubukas ang Civil Affairs Bureau. Jiang Chao. Maraming nangyari ngayon. Nalilito ako. Hindi na ako makakapag-stay pa. Kailangan kong umuwi at maglinis. Sige. Tang Min. Ang lasa ng pag-ibig. Mas matamis pa ito kaysa sa pulot. Galit na galit ako sa kanya. Ayaw ko nang mabuhay. Huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo siyang umiyak. Huwag niyo siyang alalahanin. Sige, Jiang Chao, ang galing mo. Maganda ang pakikipagtulungan mo sa akin. Sabihin mo, ikaw at ako. Hindi pa tayo natalo sa basketball. Pare, may magandang balita ako para sa iyo. Ako. Magpapakasal na ako. Bukas ako magpaparehistro. Ano, sikreto mo talaga ito? Ano ang angkan ng iyong magiging kasintahan? Siya ba? Nagtatrabaho siya sa isang hotel. At saka, mas matanda siya sa akin ng 20 taon. Ano? Ito. 20 taon ba? Kasing edad siya ng nanay ko. Hindi. Tunay ang pagmamahalan namin. Kung makikilala mo siya, magugulat ka. Ang kagandahan niya ay makakaakit sa iyo. Pero asawa ko na siya. Diyos ko. Ang babaeng ito ba ay isang diwata? Ikaw ang binatang Panginoon ng Angkanjang. Siya ba ang nagpaibig sa iyo ng ganito? Kung makikita mo siya, maiintindihan mo ito. Hindi pwede. Hindi na ako makapaghintay. Ngayon, ipakilala mo siya sa akin. Tama, tawagin mo siya dito. Gusto naming malaman. Sa tingin ko, siya ay tiyak na isang engkantada. Sige, tatawagin ko siya. Bilisan mo. Hello, Jiang Chao. Ano ang ginagawa mo? Naglalaro ako ng basketball. Gusto mo bang sumali sa akin? Sige. Pupunta ako doon. Pumayag na siya. Pupunta siya rito. Sige. Isang sports arena. Doon din madalas mag-basketball ang anak ko. Ipakikilala ko sila para magkakilala. Naghintay na ako ng 2 oras. Kailan pa siya darating? Niloloko mo ba ako? Oo, darating ba siya? Tatanungin ko ulit siya. Jiang Chao, Tang Min, nasaan ka na? Naipit ako sa trapiko. Sabihin mo sa kaibigan mo. Pasensya na. Walang problema, hindi ako busy. Mag-ingat ka sa daan. Pupunta na siya. Tang Ming. Opo, nanay. Nasa football field ako kasama ang mga kaibigan ko. Naghihintay ako sa asawa niya. Gets ko na. Tama, meron ka bang larawan ng asawa mo? Gusto kong makita. Oo, kunin mo na ito. Narito ito, huwag mong gawin iyon. Malapit na siyang dumating. Bakit mo tinitignan ang larawan?
Makikilala mo siya ng personal. Oo, tama si Tangming. Gusto ko siyang makilala ng personal. Oo. Mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Napaka-stress ko ngayon. Ang unang halik ko ay hindi ganoon. Nag-iilusyon ka ba? Jiang Chao, malapit na ako. Dumating na siya, mga tao. Dumating na ang oras. Malapit nang lumabas ang bida. Nakakawalang gana talaga. Kamusta? Gusto ko sanang magtanong. Ito ba ang court number 1 ng basketball? Kamusta? Ang court number 1 ay nasa tabi. Ang court na ito ay kakagawa pa lang. Hindi pa ito nagagamit. Sige, salamat. Ano? Kahapon, binuli ba ang nanay ko? May dahilan siya kaya niya itinago sa atin. Huwag mong sabihin sa nanay ko. Papatayin ko ang bamyuli sa nanay ko. Mga tao. Hindi na ako makapaghintay pa. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Kapag dumating na ang asawa mo dito, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Sa opisina ng Civil Affairs. Bibigyan kita ng pagbati. Sige, tara na. Mag-ingat ka. Nanay. Bakit ka pumunta dito? Pumunta ako para makipagkita sa isang kaibigan. Sino ang kalaro mo sa bola? Bakit umalis na? Kasama ko ang kaibigan ko noong elementarya. Sobrang taba niya. Naalala mo pa ba? Tabang-taba, naalala ko na. Sobrang close niya sa'yo. Nag-aral siya sa ibang bansa at nakauwi na siya. Bukas, ikakasal na siya. Nanay. Gusto kong pumili ng isang bagay mula sa iyong koleksyon. Pwede ko ba siyang bigyan nito? Sige. Bigyan mo siya ng item na numero 12 sa aking koleksyon. Salamat, nanay. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ito, anak, kamakailan lang. Nakilala ko ang isang batang kaibigan. Ipapakilala ko siya sa iyo, okay? Hindi pwede ngayon. May konting gawain ako kay Cheng Yi. Sige, umalis ka na. Mag-ingat ka sa daan. Sige. Magiging napakaganda niya. Ganon din ang iniisip ko. Tama. Jiang Chao. Kamusta, Manang? Manang, maupo ka. Salamat, huwag kayong mahiya. Swerte ni Jiang Chao. Hinahangaan ka namin. Tingnan mo. Ang dami mong pawis. Lima kayo sa team. Kulang ng isa. Ang kanyang ina ay binubuli. Umuwi na siya. Tama. Bukas magpapakasal na tayo. Saan mo gustong magdiwang? Kahit saan, ayos lang. Sige. Malapit na. Kailangan ninyong mag-focus ng inyong isipan. Kailangan ninyong umiti. Ngunit ang asawa ni Jiang Chao. 40 taong gulang na ba siya? Hindi ko napansin iyon. Akala ko 25 taong gulang lang siya. At isa pa, mayroon siyang napaka-espesyal na aura. Hindi siya mukhang empleyado. Akala ko pa nga siya ang manager. Nakahanap ng mabuting asawa si Jiang Chao. Kung may girlfriend ako na ganyan, pakakasalan ko siya. Seryoso ba kayo? Malalaman mo rin agad. Naunawaan ko ang isang bagay dahil kay Jiang Chao. Sa pag-ibig. Ang edad ay hindi mahalaga.
Ang katayuan ay hindi rin mahalaga. Ngayon, ang aking nararamdaman para sa kanila. Ako ay labis na naantig. Ngayon, tayo ay magdiwang para sa kanya. Ngumiti, maligayang bati, 100 taon ng kasaganahan. Magkasama habang buhay. Nauna sila sa atin. Mayroon kang napakabubuting kaibigan. Masaya rin sila para sa iyo. Yo. Anak na lalaki. Si Tangming ba ang anak mong lalaki? Tangming. Sa hinaharap, tayo ay magiging isang pamilya. Ano ang ginagawa mo? Magkaibigan kayong dalawa. Kumalma ka muna. Hindi ko siya matalik na kaibigan. Ayos ka lang ba? Itinuring kita bilang kapatid. Pero gusto mong maging tatay ko. Bitawan mo ako. Hindi ko alam na anak ka ni Tangmin. Pero kahit alam ko, hindi ako si Suko. Ako at si Tangmin ay tunay na pag-ibig. Hindi ako sumasang-ayon sa bagay na iyon. Bitawan mo ako. Bitawan ninyo ako ngayon. Kailangan kong patayin siya. Tangming, kumalma ka. Mahal ko si Jiang Chao. Hindi ko ba mahahanap ang aking pag-ibig? Hindi po, nanay. Pagkatapos mawala ni tatay, laging hinihikayat ko kayong maghanap ng pag-ibig. Pero hindi pwede si Jiang Chao. Mas bata siya sa inyo ng 20 taon. Ang mga matatanda ay may masasamang ugali, at mahina ang kalusugan. Hindi ko gusto. Gusto kong umibig sa isang bata at gwapo. Tia Tang, hindi. Tama ang sinabi ni Ate Tang. Matanda na rin ang tatay ko. Gusto rin niya ng mga bata at magaganda. Tumahimik ka. Pareho kaya ito? Siyempre pareho lang. Ang mga lalaki ay naghahanap ng mas bata. Kaya ang mga babae ay maaari ring maghanap ng mas bata. Papatayin kita. Tangming, sinabi mo sa akin, ang pag-ibig ay hindi mahalaga sa edad. Si Jiang Chao ang tunay kong pag-ibig. Bitawan mo ako. Nanay. Pwede ba tayong mag-usap? Sige. Noong araw na iyon sa basketball court, gusto ko na sanang sabihin sa iyo. Nanay, hindi ko maintindihan. Maraming kilalang bilyonaryo. Sinusundan ka nila. Mas mayaman sila kaysa kay Jiang Chao. Bakit siya ang pinili mo? Mas bata at gwapo si Jiang Chao kaysa sa kanila. Pero, nanay, huwag kang padala sa kanyang hitsura. Bukod sa pagiging gwapo ni Jiang Chao, wala siyang ibang natatanging katangian. Jiang Chao, siya ay matigas ang ulo. Matuwid sa sarili. Sa madaling salita, hindi siya mabuting tao. Paano mo masasabi yan sa best friend mo? Si Jiang Chao ay hindi ko matalik na kaibigan. Tangming, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo hindi tinanggap? Dahil ba sa edad niya? O dahil siya ay iyong matalik na kaibigan? Ako. Tangming, ako at si Jiang Chao ay komportable kapag magkasama. Talagang masaya ako. Hindi mo ba ako gustong maging masaya? Hindi ganoon. Sigurado ako na gusto kong lagi kang masaya. Kung gayon, dapat mong suportahan ako. Pwede mo ba akong wish ng kaligayahan? Naiintindihan ko na. Taos puso kong hinihiling para sa iyo. Sana lagi kang masaya at masigla. Pero huwag na huwag kay Jiang Chao. Ang mabuting anak ko, sa hinaharap, magiging masaya ang pamilya natin. Iyon ang pinakamahalaga. Uwi na tayo. Huwag natin silang patagilin. Tangming, tara na. Hindi ba't naghanda ka ng mga paputok? Oo nga, lahat ay handa na.
Saan ka pupunta? Kailangan kong hanapin ang taong makakapigil sa kanila. Tara na, tara na. Kumuha tayo ng isang litrato bilang alaala. Sige. Nasaan si Tangming? Tangming. Ito ang paborito kong bote ng alak. Ginagamit ko ito para sa mga VIP na bisita. Sa totoo lang, hindi kita gusto. Pero gusto ng nanay ko na magpakasal kay Jiang Chao. Para sa kaligayahan ng nanay ko. Pwede ko lang puntahan ka. Ano, ikakasal na ba ang nanay mo? Si Jiang Chao ba ay matalik mong kaibigan? Mas bata siya sa akin ng ilang buwan. Hindi ko inakala na nakakatawa ka pala. Pero hindi ko hahayaang paglaruan mo ang prinsesa ko. Hindi ka naniniwala sa akin. Ibig kong sabihin, hindi maaaring magpakasal si Tangmin kay Jiang Chao. Gusto niya ng mga lalaking mature at stable. Tingnan mo nga. Ano? Bakit ganito? Sinabi ng nanay ko, gusto niya ng mga bata pa. At hindi ko gusto ang mga mahihina. Malakas ang aking kalusugan. Sumasakay ako ng kabayo at nag-eehersisyo. Hindi ako nagpapahuli sa mga kabataan sa kalusugan. Alam ba ito ng aking ina? Ito. Hindi ko pa ito nasasabi sa kanya. Iyon ang problema. Kailangan mong ipakita ang iyong magagandang katangian. Tulad ng pagpapakita ng iyong kagandahan. Kailangan mong makuha ang kanyang atensyon. Sigurado ka ba? Cheng Yi. Para sa iyo. At para sa kaligayahan ng aking ina. Ipakita mo ang lahat ng iyong lakas. Prinsesa, kapag tunay na panganib ang dumating, makikita mo na, ang mga kabataan ay walang magagawa sa anumang problema. Ngunit, kaya kong gawin ang lahat. Diyos ko. Kung hindi mahayla, huwag na lang. Hintayin mo ako sandali, matatapos na ako. Kumusta? Maganda ba? Maganda ka kahit ano ang suot mo. Pero, parang masikip yata ang damit. Palitan mo ng iba. Sige, lahat ay susunod sa iyo. Ang ganda nito. Napakaganda nito. Mas maganda kaysa sa nauna. Jiang Chao, sa wakas, nakita kita rin. Nasaktan mo ang kapatid kong babae. Nandito ka pa kasama ang ibang babae. Bumalik ka at humingi ng tawad sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Hindi kita kilala. Bitawan mo ako. Kung hindi ka nagustuhan ng kapatid kong babae, binali ko na sana ang paa mo. Talagang wala kang hiya. Sinasaktan mo pa ang ibang babae. Tangmin, hindi ko sila kilala. Hindi ko ginawa iyon. Naniniwala ako sa iyo. Nagsisinungaling ka pa rin. Talagang hindi mo ako pinapansin. Matanda ka na rin. Pero sa tingin ko, mayroon ka pa ring charm. Kaya naman hindi nakakapagtaka na mahal mo si Jiang Chao.
Pero sasabihin ko sa iyo. Si Jiang Chao, hindi siya mabuting tao. Sinabi ni Jiang Chao na hindi kanya kilala. Umalis ka na, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Ninakaw mo ang kasintahan ng kapatid ko. Ang lakas ng loob mong magmalaki. Gusto mo talaga ng lalaki, ano? Pwede kitang tulungan. Bitawan mo ako, sumama ka sa akin. Tutulungan kitang maging masaya. Pakawalan mo si Tangmin. Hindi ko lang siya pakakawalan. Gusto ko siyang matulog kasama niya. Gusto ko rin na makita mo ito. Ano ba? Gusto mo ba akong sakan? Naghahanap ka ng gulo. Jiang Chao, napakalakas mo talaga. Sheng Yi, patayin mo siya. Ayos ka lang ba? Ikaw naman. Ayos lang ako. Hindi ko inaasahan iyon. Malakas ka talaga. Tama nga, ang kampiyon ng wrestling. Gago ka. Hindi mo magawa ang simpleng bagay na ito. Walang silbi. Kaya ako na mismo ang gagawa nito. Magsalita ka. Sino ang nagutos sa iyo na pumunta rito? Gago ka. Hahamunin mo ba ako? Alam mo ba kung sino ako? Kung hindi ka magsasalita, sasaktan kita hanggang sa magsalita ka. Tumigil ka. Huminto ka. Pakawalan mo siya. Ikaw ang mastermind, di ba? Oo, ayaw ko sa mga taong katulad mo. Dahil lang sa gwapo at malakas ka, pinili mo ang magagandang asawa. Anong kalokohan yan? Hindi ka mabuting tao. Ang dami mong sinasabi. Ngayon, lalaban ako sa iyo. Labanan ng mga lalaki. Mahina ka. Tatanggalin ko ang iyong maskara. Sheng Yi. Kilala mo siya, Siya ang CEO ng Tesla, at kaibigan ko. Ano? Kaya, ginawa mo lahat ng ito? Hindi, ako ay, tahimik lang. Lagi kong inakala na isang ginoo ka. Pero ikaw ay isang duwag. Ginagawa ko ito para sa iyo. Bata pa siya. Ang pag-ibig niya ay galing lamang sa hormones. Mabilis din itong mawawala. Ayaw kong masaktan ka. Hindi ko tatanggapin ang dahilang iyan. Huwag kang makialam sa buhay ko. Hindi ko sinasadyang manggialam. Pero, ang pag-aasawa ay hindi isang laro. Hindi mo na kailangang turuan ako ng mga bagay na iyan. Ayokong magsisi ka. Malabo ang iniisip mo. Ako naman ay malinaw. Ang linyang iyan. Ikaw ang nagturo niyan sa akin. Ano ba ang gusto mo? Si Tangming ba ang gumawa nito? Oh. Hindi. Lahat ng ito ay ideya ko. Si Cheng Yi ay isang taong matapat. Si Tangming ang gumawa nito. Hindi gagawa si Cheng Yi ng mga pag-uugaling pangbata. Marahil, ito ay tadhana. Sa loob ng maraming taon, may nararamdaman ako para sa isang tao. Pero siya ay kaklase ng anak ko. Tangmin. Anong nangyari sa iyo? Umalis ka na rito. Huwag mo nang ulitin iyon. Tara na. Paumanhin. Sa tingin ko, nabigo na ako.
Nakiusap si Tang Ming kay Cheng Yi para sa akin. Posible kaya, sobrang selfish ko talaga. Ano bang iniisip mo? Mahal na mahal niya ako. Ayaw kong makipaghiwalay. Masasaktan siya. Hindi mo ba naririnig? Sa tingin ko, noong bata ka pa, mayroon ka bang kakaibang pangarap? Meron. Ang pinakamalaking pangarap ko ngayon, gusto kitang pakasalan. At mamuhay tayong magkasama. Magiging masaya tayo. Nagbibiro lang ako. Ang totoo ay, pangarap ko simula't bata pa. Gusto kong maging bida. At gumawa ng palayok kasama ka. Ang pangarap niya, parang kamukha ng pangarap ko. Tara na. Samahan mo akong gumawa ng palayok. Sige. Naalala mo pa ba, noong bata ka pa, kapag malungkot ka, dadalhin kita rito. Gustong-gusto mo ang lugar na ito. Tay, hindi na ako bata. Ayoko na rito maglaro. Kahit matanda na, pwede pa rin maglaro ng ganito. Ang saya-saya nilang maglaro. Si Jiang Chao. Si Tang Min. Tay, siya nga pala, na-in-love na si Jiang Chao sa kanya. Ano? Tay, tawagan mo siya rito. Gusto kong mapahiya siya. Kakahiya siya. Kung gagawin mo iyon, lalo ka lang kinaiinisan ni Jiang Chao. Wala akong pakialam. Gusto kong mapahiya siya sa harap ng lahat. Hindi siya karapat-dapat kay Jiang Chao. Hindi niya dapat agawin ang lalaki ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil napakasama mo, at bobo. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino ang mga nanliligaw sa kanya? Mahirap siya at bobo. Wala siyang silbi. Wala akong pakialam sa kanya. Ang tanga-tanga mo naman. Hindi mo nga alam kung sino siya. Bakit mo pa ginagawa yan? Sasabihin ko sa'yo, Shen Yu. Hindi ka kasing ganda ni Tang Min. Tatay. Bakit mo ako sinaktan? May gusto ka na ba sa kanya? Di ba? Oo nga, gusto ko siya. Nanligaw ako sa kanya ng 10 taon. Mahal na mahal ko siya. Tutulungan kita. Pero hindi sa ganitong paraan. Talaga. Salamat po. Siyempre naman, dahil ikaw ang anak ko. Ang ganda, ang saya. Gusto mo ba? Gustong-gusto ko ang mga paputok. Napakaganda nito. Alam ko. Alam mo ba? Ikaw ba ang nag-ayos ng mga paputok na ito? Alam ko rin. Ayaw mong malungkot si Tang Ming. Magpapalam ka na sa akin. Pero hindi mo alam kung saan magsisimula. Jiang Chao. Sa totoo lang, ayoko nang maglaro ng clay. At ayoko rin ng mga paputok. Maganda ang mga paputok. Pero hindi ito pang matagalan. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kailangan mo lang malaman na. Mahal kita. Mahal kita magpakailanman. Hindi kita pababayaan. Ako na ang aalis. Pero hindi ako susuko. Magiging matagumpay ako. Mas pagbubutihan ko pa. Tatanggapin din ako ni Tang Ming. Pagdating ng araw na iyon, babalikan kita.
Anak. Halika rito. Tay. Ngayon, makikikain ka sa akin. Mula nang makuha mo na ang kumpanya. Bihira na tayong magkasama, matagal na tayong hindi nag-uusap. Samahan mo akong uminom. Tay. Dahil ba, kaibigan mo si Tangmin, kaya mo ito tinututulan. Alam kong mabait siyang tao. Pero, napaka-special niya, ang babaeng ito, maraming nanliligaw sa kanya. Pero ito, may pagkakaiba kayo. Tay. Hindi ko maintindihan, bata ka pa at mayaman, napakagaling mo naman, at isang gwapong lalaki pa. Pero bakit wala kang ibang nahanap na babae? Bakit mo nga pala pinili si Tangmin na mahalin? Bakit? Sabihin mo na, Itay. Nagmahal ka na ba? Mahal mo ba? Siyempre naman. Gustuhin ng isang tao. Kaya mo bang kontrolin yun? Kung kaya mong kontrolin yun, hindi iyan pag-ibig. Kaya, naiintindihan mo na ba? Sa totoo lang, hindi ako tutol sa inyong pag-iibigan. Pero ang nanay mo. Sige. Huwag nang sabihin pa. Uminom ka. Tay. Maaari ko po bang itanong sa iyo? Sige. Noong unang panahon, kumusta si Tangmin? Si Tangmin. Napakaganda niya at kakaiba ang kanyang estilo. At may kakaibang aura. Napakaganda niya. Sikat na sikat siya. Para sa mga lalaki sa klase, siya ay isang anghel. At isang maliwanag na sikat ng araw. Ang mga nanliligaw sa kanya, napakagaling nila. Para makuha ang kanyang atensyon. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan. Pero nabigo kami. Tinanggihan niya ang lahat. Para siyang hangin, walang nakakakuha. Kung ganoon, sino ang kanyang pinakasalan? Tara, uminom ka na. Tangmin. Siya ay nag-iisang anak. May isang pagkakataon, nagbiro siya na, kung mahal ninyo talaga ako. Sumali kayo sa angkan ng mga tang. Kaya, tama. Umatras ako. Anak. Napakainis ko sa iyo. Ginawa mo ang lahat, para sa pag-ibig. Kung naging matapang lang ako noon katulad mo, nagtagumpay na sana ako. Tatay, kung sasabihin kong, pareho tayo, magiging mas masaya ka ba? Hindi, huwag ka nang magsalita, nagbibiro lang ako. Tatay. Ikaw. Ano ang nasa alak? Anak ko. Huwag mo akong sisihin. Hindi ko matatanggap iyon. Ang pagpapakita ninyo ng inyong damdamin ni Tangmin. Hindi pwede. Ayaw kong tawagin akong tatay ni Tangmin. Teka lang. Ang init-init ko. Napapagod na ako. Ginagawa ko ito para sa iyo. Susunod, ikaw naman ang bahala. Salamat sa iyo. Pagkatapos kong may kasal kay Jiang Chao, magiging mabuti ako sa iyo. Anak. Pasensya na sa iyo. Unawain mo naman ang aking paghihirap. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko ang iniisip mo. Ayaw mo lang natawagin kang papa ni Tangmin. Ikaw. Talaga bang? Hindi ko maintindihan. Mahirap ba akong intindihin? Ikaw, alam kong gusto mo siya. Ako. Ang malas ko naman at ikaw ang napangasawa ko. Walang mabuting lalaki. Shen Yu. Bantayan mo si Jiang Chao.
Huwag mong hayaang maging katulad siya ng ama niya. Iniisip lang niya ang ibang babae. Babantayan ko siya ng mabuti. Sige. Magsimula. Jiang Chao. Ikaw ay akin. Ang babaeng iyon. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Umalis ka. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Tama, maging mas malapit pa. Shen Yu, magaling ang ginawa mo. Tama. Habarin mo ang kanyang damit. Tama, tama. Tang Min, harapin mo ang katotohanan. Ikaw ay isang babaeng walang kailangan. Hindi. Huwag, umalis ka. Bitawan mo ako. Bakit nagising si Jiang Chao? Ano pang ginagawa mo dyan? Sundan mo siya, bilisin mo. Tang Min, harapin mo ang katotohanan. Ikaw ay isang babaeng walang kailangan ng sinuman. Jiang Chao, ito ang mga salita mo na magmamahal ka sa akin magpakailanman. Jiang Chao. Ano? Pumunta ang nanay ko sa old house. Sa karaniwang araw, hindi pupunta doon ang nanay ko. Sige, pupunta na ako doon. Tang Min, makinig ka sa paliwanag ko. Hiwalay na tayo. Huwag mo na akong gambulin. Hindi tulad ng iniisip mo ang nangyari. Ako at si Shen Yu. Ikaw ba ito? Oo, hindi ko sinasadya. Ayaw kong makinig. Tang Min, huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Ginoong Tang, ang Pangulo ay nasa loob kasama si Jiang Chao. Nandito rin ba si Jiang Chao? Hindi pa ba sila naghiwalay? Tang Min, wala akong ginawang masama. Sinusumpa ko sa Diyos. Huwag dito magpanggap na emosyonal. Hiwalay na tayo. Tang Min, umalis ka. Huwag mo na akong gambulin. Ang epekto ng gamot, ito ay napigilan lamang pagkatapos mahulog. Hindi ko na ito matitiis. Tang Min, hindi kita kailanman nilinlang. Wala man lang isang pangungusap. Jiang Chao, anong ginagawa mo? Tulungan mo ako, hindi ako marunong lumangoy, niloloko mo na naman ako. Umakyat ka dito. Jiang Chao, huwag mo akong takutin, pinapatawad kita, halika rito, huwag mo akong takutin. Jiang Chao. Isa kang baliw. Papatayin kita. Tang Min, mahal kita. Maniwala ka sa akin. Tunay kitang mahal. Naniniwala ako sa iyo. Lahat ng sinasabi mo ay pinaniniwalaan ko. Sabihin mo na mahal mo ako. Mahal kita. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na walang kwenta? Hindi ka ba makakapag-usap ng seryoso? Natatakot ako sa'yo. Jiang Chao, papatayin kita. Huwag mo nang gawin iyon. Huwag ka nang gumawa ng mga kalokohan.
Huwag mo akong iwan mag-isa. Nanay. Nanay. Sige na, ang tubig doon ay napakalamig. Tang Ning. Alam kong hindi mo gusto si Jiang Chao, pero ikinasal ako sa iyong ama, upang ipagpatuloy ang lahi ng pamilya Tang. Ngayon, gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Gusto kong pakasalan si Jiang Chao. Sige. Sumasang-ayon ako sa iyo. Nanay, halika na rito. Nanay, huwag mo nang gawin ang mga bagay na iyon. Sinusunod ko lahat ang sinasabi mo. Jiang Chao, kung maglakas loob kang mang-api sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Pangako ko iyon, kaibigan. Pamilya na tayo ngayon. Huwag mo na akong tawaging kaibigan. Anak. Kaibigan. Tang Ning, mag-uusap tayo ng mag-isa. Nanay, magbihis ka na. Umuwi ka na muna. Huwag mo kaming istorbohin. Tang Min. Parang, hindi pa matanggap ni Tang Ming. Okay lang. Kapag lumipas na ang panahon, masasanay din siya. Kaya tayo, kailan tayo magpapakasal? Basta gusto mo, kahit kailan pwede. Kung gayon, 3 araw mula ngayon, ganito, magkakaroon tayo ng oras para ipaalam sa lahat. Gusto ko sana ito gawin kaagad. Sige, kaya mamayang gabi ipapadala ko na ang mga imbitasyon. Nais kong dumating ang buong mundo at pagpalain tayo. Pangulo, General, Hari. Ano? Si Tang Min ay ikakasal. Si Tang Min ay ikakasal sa 1 taong 20 taong mas bata. Ano ang gusto mo? Siyempre. Tayo ay magtutulungan, sa anumang paraan, sirain sila. Maaari akong magbigay, walang limitasyong pondo. Maaari kong impluwensyahan ng Kongreso. Ako. Maaari akong makipagtulungan. Maaari kong ibigay sa inyo anumang suporta. Kapag nagtagumpay ang lahat, kanino mapupunta ang prinsesa? Siyempre, depende sa kakayahan. Mabuti. Kaya't magdiwang tayo, ang alyansa ng mga matatandang lalaki. Sa mundo na ito, walang sino man ang makakapigil sa atin. Nanay. Maganda ba? Napakaganda. Ikaw ang pinakamagandang nobya, at ang pinakamagandang ina. Ang tamis ng mga salita ng anak ko. Hindi na sayang ang pagpapalaki ko sa iyo. Malapit na ang oras. Tara na. Malamang nababagabag na si Jiang Chao. Sige. Nasaan si Jiang Chao? Huli na naman siya. Lolo. Nasaan si Jiang Chao? Hindi ko rin siya makontak. O kaya, tatawagan ko ulit siya.
Bakit, ngayon ang kasal ng nanay ko? Tang Min. Baka may ginagawa si Jiang Chao. Hao Min, kailan ka huling nakipag-ugnayan kay Jiang Chao? Nanay. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Nagbibiro lang si Jiang Chao sa iyo. Naniniwala ka pa ba talaga? Hindi darating si Jiang Chao. Ang babaeng ito ay talagang walang hiya. Gusto niyang magpakasal sa mayamang pamilya. Ngunit nakakalungkot, ang lalaking ikakasal ay tumakas. Titingnan ko kung paano niya ito haharapin. Tama, ang babaeng ito ay talagang walang hiya. Nakakakahiya, narinig mo ba? Ang tao ay dapat magkaroon ng kamalayan. Sasabihin ko sa iyo, si Jiang Chao ay hindi magpapakasal sa iyo, nanay. Umuwi na tayo, huwag na tayong magpakasal. Upang walang mag-isip na sila ay mahalaga. Pero, gusto mo bang umalis? Ang yabang mo talaga, huwag mo kaming istorbohin. Ano ba ang sinasabi mo? Wala akong sinasabing masama, sinabi sa akin ni Jiang Chao. Jiang Chao, sawa na siya maglaro, si Tang Min ay matanda na at pangit. Tang Min, bumalik ka na lang at maglinis ng inidoro. Tumahimik ka nga, nako, tatay, walang saysay ang galit mo, tatay. Ang katotohanan ay nasa harap na natin. Kung talagang gusto ni Jiang Chao ang babae na iyon, siya ay dumating na rito. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumilitaw. Iyon ang pinakamahusay na ebidensya. Kung magsasalita ka pa ng isang pangungusap, papatayin kita, tatay. Bakit mo pinoprotektahan si Tang Min? Hindi siya maaaring magpakasal kay Jiang Chao. Malinaw na ito ay isang mabuting bagay. Ang taong tulad ni Tang Min, paano siya magiging karapat-dapat kay Jiang Chao? Nanay. Pupunta si Jiang Chao. Tama ba? Oo, tiyak na darating siya. Naiintindihan. Tiyak na hindi ka ipagkakanulo ni Jiang Chao. Kayo ng ina mo, talagang walang hiya. Hanggang ngayon, gusto mo pa ring pakasalan si Jiang Chao. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng tao ka ba? Sabi ko sa iyo, tumahimik ka. Umalis ka, Pangulong Jiang. Siya ay talagang may kinikilingan. Hindi niya tinulungan ang pamilya. Sa halip, tinulungan niya ang isang estranghero. Walang saysay na tulungan siya. Si Jiang Chao ay hindi man lang dumating. Baka napilitan siyang magpakasal. Talaga namang walang hiya si Tang Min. Kung ako siya, matagal na sana akong umalis. Anong mukha pa ang ipapakita ko rito? Umalis kayo. Sa bahay ng pamilya Jiang, hindi kami nag-aanyaya ng masasamang tao. Tang Min. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Si Jiang Chao ay aking pamangkin. Ano ba talaga siya? Alam ko naman. Mahal na mahal ka ni Jiang Chao. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakarating. Baka may problema siya. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating si Jiang Chao dito, bibigyan ko siya ng leksyon. Ipapasa ko siya sa iyo. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Naniniwala ako kay Jiang Chao. Ngayon, ang iniisip ko lang. Ano kaya ang problema ni Jiang Chao? Jiang Chao, malapit na siyang dumating. Talagang inaasam ko ito. Tang Min, malalaman mo rin, ang taong pinili mo, kung anong klaseng lalaki talaga siya. Dumating na si Jiang Chao.